A fantastic morning, everyone, and welcome to MTV Mondays with Tomani and Vinci. Stay tuned for a night filled with the unfiltered process of becoming a networker. Let us all welcome our host, iFern Diecast Car Club President and a networking veteran, Vinci Abella, together with iFern's President and CEO, the Millionaire Maker, Mr. Tomani Tan. So, we have some MDC and PDs that are in the audience, no? Kasama natin siya sa pagpunta dito sa harap. And they have some smart, no? Smart MDC level and PD level questions na ginawa ng mga writers namin. Hindi nila nag-get sa'yo. Hindi kasi hindi pa sila MDC. Saka na. Siguro after 1 year, maintindihan na nila. Okay, so we will throw the opening salvo to the MDC and PDs that we have here. Vinci said, most of it. The important thing is magkaroon tayo ng event on Mondays because every time pauwi ako dito, pag umalis ako dito, tapos pagliko ko dyan, pag nakita ko dun sa kabila, maraming kotse, maraming tao, sabi ko, shit, talo na naman tayo. Sabi ko, walang event sa iFern ng Lunes, tapos meron silang event ng Lunes, no? And I first heard the Monday habit, from Vinci because meron siyang mga kasamahan dati ng mga networkers. And they have pioneered this Monday, Monday habit tawag nila. And then I asked him, ano yung Monday habit? So nag-explain sa akin si Vinci. Sabi niya, sir, kasi pagka Lunes, gumagawa sila ng event, para pampagising. And then I analyzed if I will think about my this year, 22 years career as a president CEO ng networking company. So yung mga nagsasabi, hindi yan magtatagal. 22 years na akong president CEO, 'di ba? Hindi ka pa pinapanganak, presidente na ako, 'di ba? Parang the realization is yung mga tao pagka nag-networking na sila, syempre ang ibinenta sa kanila time freedom, financial freedom, 'di ba? Be your own boss, 'di ba? Ang pagkaalam nila sa mga boss, hindi nagtatrabaho. Ang mga pagkaalam nila sa boss, dadating 2:00, tapos 5:00 aalis na. They think that since they are their own boss, they don't need to work, no? Di ba employees hate Mondays? Bad trip ang mga empleyado pag Monday. Gusto nila pag Monday, hindi sila nagtatrabaho. Yung mga boss, bago siya naging boss, wala siyang empleyado. Siya lang ang gumagawa lahat. So bago siya naging boss, siya yung tumatrabaho lahat. Di ka pa nga kumikita ng malaki, gusto mo, Lunes, hindi ka na nagtatrabaho. So, paano ka kikita kung hindi ka nagtatrabaho? Yung importance sa Monday is the day na we will talk to people, we will inspire people, we will motivate people, we will remind people kung ba't ka ba nagnegosyo, ba't ka ba nag-iFern. So, yun yung purpose namin for the Monday. Okay, so siguro mas ikwento ko na lang. From being a networker na patalon-talon, paano ako nag-end up kay iFern, no? So, tama yon. I've been with 5 companies, Sir Tom. 5 kumpanya na patalon-talon. Siguro the maximum, Sir Tom, na itinatagal ko sa isang kumpanya is max na 2 years. Pero lahat ng pinasukan ko... Kasi pag 2 years, sarado na sila. Oo, sir. Grabe, no? Na-master mo na yung paghahanap ng kumpanya magsasara. Yung Sir Tom, the art of closing the company. Galing yan, ha? Natawa yung mga may alam sa networking, ha? The art of closing the company. Ang galing nun. So, lumabas, kahit na gano'n kalaki yung balat sa puwet mo, hindi mo kayang ipasara si iFern. Yes! Hindi totoo pala sa lahat ng kumpanya na pag may balat ka sa puwet, magsasara. So, sinira ni iFern yung chain ko. Yan. Anyway, I won't blame naman yung mga kumpanya na napasukan ko kasi syempre natuto din ako doon. Pero, again, sabi ko sa talk ko nung last Sunday, we have to understand, as networkers, I believe in this room. Sabi nga namin ni Sir Tom, itong room na to is for serious network builders. May mga serious network builders ba dito? Yung seryoso ka talaga na i-build yung community mo. Pero tanggap mo na hindi siya madali. So, ito yung kwarto na yun. No? So, I will tell you the truth na hindi ako galit sa kanila. Kaya lang, we have to separate na hindi porket mabait sila, yun na yun. Hindi pwedeng takpan ng kabaitan para di ka nalilipat or magsasara yung kumpanya.
Do you get the point? So, siguro, Sir Tom and Abjelay, naging biktima ako ng term na, uy, pioneering to, una ka dito. That's why siguro ako palagi napupunta sa kumpanya na pioneering kasi ina-attract ko din eh. Di ba? Parang pinipili ko din yung, uy, pare, yayaman ka dito. Talaga? Oo, may umaman na. Wala, ikaw pala. Di ba? Yung mga ganong kumpanya, yun yung lagi ko napapasukan. Kaya ending, ako rin naiipit sa huli. No? So that was my story. Kaya ako nagpatalon-talon, nagpatawid-tawid ng kumpanya because inattract ko din siya na naniwala ako dun sa bentahe na pioneering una ka. When in all reality, hindi pala totoo yun. At dagdag ko na, bago ko pa makalimutan, saturation is not true. Kasi yan ang panakot ng mga networker sa labas. Ay, puno na dyan. Ay, mahirapan ka na dyan. Ay, marami nang nakakaalam yan. Halos lahat gumagamit na yan. Wala ka na marirecruit. Tama ba? Yan ang panakot ng mga nagpa-pioneer. Dito ikaw palang una. Dito ikaw magpapasikat. Hindi pala siya totoo. Kasi ang laki-laki ng mundo eh. Pustahan tayo, may kapitbahay ka, di mo pa member eh. Di ba? Para sabihin mo na wala ka na ma-invite. Tataga ako sa bato. Yung unang 10 bahay, nakatabi mo, baka isa lang na pa-member mo doon yung siyam, hindi mo pa kinakausap. To answer siguro, Sir Tom, ganun. I was a victim of myself ng believer na, uy, pag-pioneer, maganda. Well, I've met so many people, no, sa iFern, yung lumipat sa iFern o nag-join sa iFern, you know. Meron ako favorite story, di ba? iFern is my 58th networking company. No? And I met this guy in 2012. So ngayon, 2026 na, hindi ko alam kung nasaan na siya. Baka nasa 108 networking company na. No, kinomputan nga namin dati medyo mura-mura pa yung mga membership, di ba? Kinomputan namin ang mga sinali niya membership niya sa mga iba-ibang kumpanya, more than 500,000 na dun sa 58 companies. He joined that big amount. At the end of the day, sabi niya, iFern will be my final networking company. Di ba? So, 14 years ago, sabi niya yon. Ngayon, di ko na alam kung nasaan siya. So, because para sa kanya, wala siyang mali. Palaging yung kumpanya yung may depresya. Pag sumali siya, hindi siya yumaman, yung kumpanya may depresya. Marami na ako nakausap. Sobra yung akala nyo, kayo lang yung nare-reject. Nare-reject din ako. Kasi I talk to so many people na magjo-join daw sa iFern, kakausapin ko, bigyan lang daw sila ng chance sa iFern, 10 years na daw siyang networker, meron daw siya 10,000 tao. You know, they're good in selling themselves. Pero ang gusto niya, pag sasali siya sa iFern, hindi siya magbabayad. Wala siyang ilalabas na pera. Parang against his religion, yung mag-pay in. Parang sa pananaw niya, magaling siya, dapat libre yung membership niya. Kailangan pa-join siya ng libre. Kung gusto nga niya, may allowance, free product, may pakotse. Yan pang gusto nila. These people are just deluded. No? Ibig sabihin, hibang. Hibang sila na akala nila basta nauna sila sa kumpanya, kahit wala silang gagawin, kikita sila. I think that was true in the early days. Nung bagong-bago yung networking, yung concept ng networking, yung industriya ng networking, bago pa lang siya. Totoo yon. Kasi saan ka nakakita, nasasali ka, tapos may sasali sa ilalim mo, yayaman ka. Kumikita ka kahit nasa sa bahay ka lang, walang ganun. You remember this, wala pang internet noon, no? Wala pang TikTok, wala pang ganyan. Ngayon marami ng paraan para kumita na wala masyadong gagawin. Marami ng paraan, but at the end of the day, either you're talented or masipag ka. Meron ka pa rin iaambag, no? It's not gonna happen for free. May honest answer ako dyan, Cecil, no? Kasi if I... Ano mo muna, pagbigyan mo muna yung yung kalokohan na, yung lying answer mo na bago yung honest answer. kasi Sir Tom, di ba, parang pagsasabihin ko yung hardships. Totoo naman, guys, don't get me wrong, wala namang madali. Kahit naman iFern ka na, mahirap naman din. Pero ang point ko kasi, sir, parang sa unang kumpanya, ginib ko naman yung best ko eh. Sa second company, tanaya ko naman lahat. Third company, natulog ko na nga ako eh. Tapos fourth company, ito yung bouncing checks. Pero lahat naman po ng kumpanya na yun, binigay ko naman yung hato ko. Parang likas na kasi sa akin, sir, na talagang grinder talaga ako. Parang nasa katawan ko naman na masipag ako. Hindi naman sabi ko pangit yung ibang kumpanya, pero kasi kahit anong galing mo kasi, kahit na ikaw na yung tamang buto, pero nasa maling lupa ka, hindi ka rin naman kasi uusbong. Tama ba? Pero kahit simpleng buto ka lang, na hindi ka naman ganong kagalingan, pero naitapat ka sa tamang lupa, maayos na kumpanya, matinong presidente, magandang produkto, parang kahit average na tao ka lang, pero may grit ka, hindi pwedeng average as tamad. Kahit hindi ka magaling, pero may sipag ka, tingin ko magiging successful ka. Yung pinakamahirap was to grind with the wrong company. But did you know at the time that it was a wrong company? Kasi when you were grinding, hindi mo pa alam na wrong company siya.
siguro, Sir Tom, I didn't know that it was the wrong company, pero triple yung effort nung pagod ko. Parang, masyado akong pagod para sa ganitong klaseng trabaho. Parang I'm overworked, I'm so underpaid. Tapos, yung struggle pa na, sana sarili ko lang yung problema ko. Sana yung relationship ko lang sa organization, sana yung sipag lang ng ilalim, maipasa ko, or sipag ko. Sana yun lang iniintindi ko, or wrong strategy, itatama lang. Pero kasi pag problema mo din yung problema pa ng kumpanya, it's hard. I-elaborate mo yung problema mo yung problema ng kumpanya para maintindihan nila. Ikwento mo sa kanila what is the difficulty sa kumpanya na pinagdaanan mo na pinoblema mo yung kumpanya. Yes, diba? Para maintindihan nila na ano yung difficulty na yun. Yes, sige. To answer that question, parang ganito. Sample, yun nga, imbis na strategy na lang to strengthen our sales, palakasin yung benta namin, iisipin ko pa yung legalities ng produkto. Na, kunyari, sample, doktor ka usap ko, hahanapan ako ng ganito, o nasa memes book ka ba, yun na lang. Eh, hindi ka nasa memes book, paano na? Tama? Minsan, yung produkto namin, may license to operate lang, pero walang FDA approved. Na-gets niyo yung point? Minsan naman, ang mahal ng produkto, tapos, hindi naman kilala, ang mahal-mahal, overpriced. Diba? Nakukumpara kami palagi sa product na may pinakilala na. Pangatlo, minsan, magpapakausap ako ng prospect. Ito, Sir Tom, totoo, magpapakausap ako ng prospect sa may-ari namin. Eh, yung may-ari namin, mas mukhang mayaman pa yung prospect ko. Diba? Not kidding. Tapos, mapapa-invest nung may-ari ko. Makakata ko sa picture. Magkausap na sila nung prospect ko. Hindi ko alam, may transaction na pala sila. May 29 million na pala na dumaan sa wire transfer. Wala ako sa picture, wala akong alam. Ang ending sila na partner. Tapos naloko kami. Ako, sino hinabol nung partner? Siya ba? Hindi lang siya, pati ako. Alam mo, yung mga ganun, sir, na sobrang na-appreciate ko si iFern kasi wala na akong ganun. Ikwento mo sa kanila yung kwento mo sa akin na yung nakuha mo yung commission mo, cheque, tapos hindi pwede i-encash or puputok siya. Kasi parang para sa kanila, nakuha na kayong cheque, masama pa loob. We've experienced that. Ako, si Da, we've experienced that. Yung best friend ko, kaya nasunog sa networking, he experienced that. Isang linggo pala kami sa kumpanya, I think around 80,000, 100,000 lang naman yung cheque. Siyempre excited yun kasi, Sir Tom, kumbaga, alam mo yung feeling na kakalipat mo lang, sobrang grabe ka nun, gigil ka nun, talagang lahat na makakausap ko nun, kakainin ko talaga ng buhay. Siyempre, yung output nun, di ba nag-input ka, that may output. Eh dito na, sabi ko, hindi pa uso vlog, medyo nakapioneer kami. Pare, mag-vlog ka. Sabi ko, Ton, mag-vlog ka, Ton. I-content mo. Itong best friend ko, sir, magaling mag-content. Content siya, naka-Toyota 86 to eh. Sakay siya sa Toyota 86. Hi guys, papunta na ako sa Pagdating sa Union Bank, tumawag sa akin. Sabi sa akin, Chi, ano na naman to? Ayun agad yung bungad. Ano na naman to? Siyempre kinabahan ako. Sabi ko, bakit? Ba't nangyari? Sabi, hindi daw pwede i-encash. Wait lang daw, tawagan daw yung kumpanya nyo. So, di siya tumalbog, pero may timbre dun sa Kapag may nagpasok, hindi ko alam na pwede yun, sir. Na sabihin, wait lang. So, doon pa lang, wala na medyo may friction agad kami ng best friend. From ang goal namin mag-Billionaires Club in certain type of months, unang salbo pa lang nawala na siya agad. So, finally, nabayaran ba siya? Hindi. Convert na lang to products. So, products. Tapos binenta ko yung parang, sir, di ba, kunyari, worth 80,000 yan, ibinili ng package. Parang that time, meron kami mobile stockist. So, ibinili na lang yung check niya ng mobile stockist. Ako ngayon, parang ganito, mauobliga ako ngayon maghanap ng mobile stockist. Kasi kailangan ko ma-dispose yung product niya para mabigay ko yung commission niya. Eh, hindi ko naman kailangan ng mobile stockist. Tao-tao naman ako magtrabaho that time. So, parang ganun, sir. Di ba yung parang triple yung trabaho mo? Alam mo yun, nakaka-drain yun ng energy. Hindi siya madali. Sinong nakaranas na ng cheque sa iFern? Nakaranas na ng cheque? Dineposit nyo, walang problema. Na-encash nyo, wala rin problema. So yung kinikwento ni Vinci, can you imagine, dala-dala mo yung iFern check, pagdating mo sa bangko, ini-encash mo, sabi ng bangko, hindi pwede i-encash. Tama? Naranasan nyo ba sa iFern yan? Yun yung sinasabi niya. Kasi para yung akala nyo na normal lang dito sa iFern, hindi ganun sa lahat ng kumpanya. Yun yung gusto namin mapaintindi sa inyo. That's why, maganda yung question ng MDC sa atin today para makita nyo ano yung wala sa dati niyang kumpanya, ano yung meron sa iFern. Because that's why they appreciate so much because they've been to 4 bad companies and finally iFern is doing right by them. Samantalang marami dito, first time, sino yung first company ng iFern? Wow, Yun. dami. So, ang dami first company iFern. Baka inisip nyo, paano kaya pag doon tayo sa kabila? So, kasi may mga umalis. Hindi namin sinasabi walang umalis dito. May mga lumipat din dito. Tama? Pinagmalaki pa nila kaya na TikTok tuloy ni Madam.
Di ba? Pinagmalaki pa nila, iFern Millionaires Club daw, lumipat daw sa kabila. Binabastos nila tayo, kaya ginawang TikTok ni Madam. Di ba? Kaya na-mention, bago sila na-mention ni Amla, si Madam una nag-mention sa pangalan nila. So, that's what we want you to understand. Yung baka akala ninyo, lahat ng kumpanya, lilipatan ninyo, ganun lang din, mas maganda pa sa iFern o mas mabilis pa. Hindi. Lahat mahirap. Pero dito, tapat kami sa inyo. Yung cheque namin is a guarantee. Pera yan. Okay? That's what we want you to understand. Ayan ako, baka kulang ang isang araw para pag-usapan natin yung tanong na yan, no? Kasi ang dami ko na syempre naging mentor, 'di ba? Mentor-mentora. Yung first company kasi namin, hindi ako nakalapit sa may-ari, sir. Ayan sila Abjela yung nakakausap noon eh, no? Sila Abdes. Baka siniraan ka ni Jelay no? Mga panahon na yun. Tropa Pips ko yan. Tapos sir Tom, second company ganun din, which is a big company kasi. No, tapos sila yung na first time na, first MLM ba sila na tax evasion? I'm not sure. So dun, hi hello, hindi rin ako nakalapit. Third was the first time na na-handle ako ng may-ari. No, but this time, itong naka-handle sa akin, magaling siya mag-close ng deal, sir. Wala din ako masabi talaga. Networker eh. May rules kami, bawal lang hindi 35 accounts. Talagang 35 accounts and up lang. Pero yun nga, yung third, nakalapit ako sa kanya as mentor, mentee. Sa closing the deal, sir, wala akong problema sa kanya. Pero yung real life mentorship about fatherhood, about being a good upline, being a responsible upline, yung postura, lifestyle. Kasi that time po, tinuturuan niya ako magsuot ng peking Rolex eh. Na I hit the first 5 million of the company as MMC. Parang 1.5 years na hit ko siya. Niregaluhan ako, relax eh. Relax. Tapos pag ganun yung under. Counterclockwise. Ayun, Sir Tom. Pero yung hindi kasi siya totoong mayaman. Kaya yung mga payo niya sa akin, payong hindi pang totoong mayaman. Pares pa kami ng pangarap, sir. Parang like ko narinig kay Mama Dam yun eh. Yes. Parang pares kayo ng pangarap na may-ari mo mahirap. So, narinig nyo na yung fake it till you make it, di ba? Ito yung dati daw niyang upline, fake it because you're fake. Kaya yun, sir, no. Tapos yung isa naman, yung parang kuya-kuyahan ko, Sir Tom, he died naman. Pero kasi trainer na siya eh. Wala na siya sa battlefield. Pero yung mga principles, I believe in him. Siyempre, ang network nag-i-evolve. Parang kayo, Sir Tom, di ba? Kayo nga nagti-TikTok eh. Di ba po? Parang may mga certain things na hindi na kami makapag-gel kasi wala na, kumbaga paso na yung tinuturo niya. Yung prinsipyo na lang nandun, pero yung mga skill wala na. So, si Sir Tom entering my, kumbaga, network career, siguro po, sir, ang unang na-complete mo na sa akin was the fatherhood. Kasi I believe may factor yung, sa katulad ko na may anak, no matter how successful I would be, parang if I will not become a better father, parang feeling ko, yung mga kamag-anak ko, parang, anuhin ko yung million mo, wala ka namang kwentang ama. Wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa success mo. Siguro, Sir Tom was my balancer in terms. So, ngayon lang ako nakakita ng may-ari na pati buhay, pamilya pinag-uusapan. I've never ko na-experience yun kasi feeling ko baka sa ibang may-ari, waste of time niya, maggagawa tayong pera. Kasi nga, di pa sila mayaman. Kailangan muna puro pera lang muna pag-usapan namin. Pero, ako, I become so energized and I feel energized. Whatever it is that Sir Tom and I are kumbaga, discussing. Pero for me, one of the things na na-appreciate ko was talking about family. Diba kasi si Sir, lagi nyo naririnig, diba? Family gathering kayo, ganyan. Pag hindi nyo kilala si Sir Tom, i-judge nyo eh. Nakakala nyo walang pakialam si Sir Tom sa family gathering. Mali. Nung nakilala ko na siya, I felt how important yung family sa kanya. Pero you have to know her in a deeper level if you're willing talaga to surrender everything. And ako, up until now, hindi na namin di-disclose si Sir, pero parang may mga bagay na hindi ko pa rin masabi sa kanya diretso. Kaya, it's still a learning process. Ang dami ko pang kailangan matutunan sa mentee mentorship kasi nagsasabi lang ako kay Sir Tom pag maganda yung nangyayari. Sir, kunyari may pay in 5 million. Ay naku, baka 3 AM pa lang. Sir Tom, grabe may pay in. Siya naman, proud na proud siya palagi sa akin. Tama. Tapos ako, pag may tanong siya na personal, ang sagot ko palagi network na sagot. Kasi I want to please him. Feeling ko, transactional relationship lang kami. Kasi yun yung past ko eh. Yun yung mga pinanggalingan ko before. Pero pag binabacktrack ko minsan yung mga chat namin ni Sir, umiyak ako ng 4 madaling araw, Sir. Si Jen kasi, sa totoo lang kung wala siya, hindi ko lalo ma-appreciate si Sir Tom, si Mama Dam Kim and iFern. Kasi siya yung, di mo alam kung gaano kakamahal ni Sir. Kasi yung nakikita nyo ngayon, yung closeness namin ni Sir Tom.
Kung pwede ko lang ipahiram sa iyo yung mata ko noong 2021 tsaka 2022 kung paano yung relasyon namin ni Sir Tom. Sa totoo lang, ako yung nag-give up. Ako yung bumigay sa relationship namin ni Sir. Si Sir Tom yung pinaglaban yung relasyon namin. Di ba, nakwento ko na hindi naman ako 001 eh. Baka 00, pang ilalim na ako, ang layo ko na. Tama, from my upline. Dapat di na ako tinututukan ni Sir Tom. Sa totoo lang, sa dami ng MDCs na na-produce niya, di ba, yung second level lang no, ang dami na eh. Yung third level lang no, ang dami na. Pati ba naman ako na ang layo-layo na sa structure, iisipin pa niya, ito malupit, nadamay pa si Da tsaka si Ali. Kaya pang ilan na yan eh. Pumutok yan o hindi, di ba, mayaman naman si Sir eh. Malaki yung change ng relationship sa akin kasi number one puro siguro Sir Tom is I feel that I'm becoming a better father. No, because of the relationship that we have. Kasi yun yung hindi kayang bayaran, tama ba? I may not be with my daughters all the time, di ba? Yung tipong babantayan, paglulutuan. Hindi ko na ginagawa yun. Pero naiintindihan ko kay Sir Tom na hindi naman mali na ibig sabihin Sir Tom ng fatherhood. No, hindi dahil napaarawan mo yung anak mo, tatay ka na. Hindi dahil na-tutor ko yung anak ko, tatay ako. Hindi dahil nasamahan ko siya sa foundation day, tatay ako. Na-witness ko yung first words niya, tatay ako. Recently, nanalo Sir Tom na si Sia ng first place sa oration. Honestly, hindi ko na nakita eh. Saglit ko lang nakita. Kasi busy talaga ako. Dahil habulan eh. Habulan ng scores eh, ng pay-ins. Tapos nagulat na lang ako, tinatawag yung anak ko, pinapalakpakan na, with champion daw. Na-hurt ba ako? Hindi. May video naman eh. No? So marami ako mga paniniwala sa, take it from me, sa isang networker na umubos na ng 10 years, feeling ko, kinokonsensya ko yung utak ko, ang dami kong na-miss out na family gatherings, birthday, binyag, di ba, mansary, anniversary, rainsary, ano pa bang mga... lahat na pwede mong gawing event, akala ko ang dami kong na-miss out na ganun. No? Na, in all reality, speaking to Sir Tom, doon ko naintindihan, hindi naman pala yung mga nagmamatter. No? And yung fatherhood na naturo niya sa akin, parang nakikita ko yung family ko, Sir Tom, sobrang this time proud sila sa akin. Na parang may tamang nag-guide sa akin. Yung, just to elaborate yung sinasabi ni Vinci, kasi yung